At saka nga po pala itay, baka may kakilala po kayo na albularyo. Ha? Bakit naman? Ito po kasing si Ginay, inaaswang ho. Mag-uumpisa ho yan mga bandang alauna at lulubayan lang kami. Mga bandang alas 4 o alas 5. Basta ho magbubukang liwayway na dun pa lamang ho mawawala ang kakaibang huni at mga kaluskos dyan sa silong. Noong una ho ay talagang hindi ako naniniwala sa mga haka-haka na may aswang. Pero ngayon, ako na ang magpapatotoo na mayroon pala talaga. Ganun ba, Jun? Teka. Anak, Gina, pumasok ka na muna kaya sa kwarto ninyo, anak. Ako ang nahihirapan sa itsura mo dyan. At nang makapahinga ka ng maayos, makaunat-unat ka at ihiga mo na yan. Apo, Rio, tuwangin mo muna nga ang nanay mo papuntang kwarto. Nang mga oras na iyon, kamisteryo, ay syempre, hindi ko na narinig pa ang mga sumunod na pinag-usapan ni na lolo at tatay. Hindi na rin ako nagulat pa sa mga narinig ko na winika ng tatay kay lolo ng mga sandaling iyon, kamisteryo. Gawa ng miski naman ako ay mulat na mulat ang mata at bukas na bukas ang tenga sa tuwing mag-uumpisa na magkaroon ng mga kakaibang huni at kaluskos sa paligid ng ilalim ng aming silong. Sino ba naman kasi ang hindi magigising nun? Sasabayan pa ng mga paimpit na pagtangis ni nanay na tila'y may matinding dinaramdam na sakit sa kanyang kaloob-looban. Sakit. Kahit ako'y naaawa kay nanay sa tuwing nakikita ko ito, na tila namimilipit sa sakit. Minsan sa ulo ito nakahawak, minsan sa dibdib o sa tiyan. Mga sakit na hindi ko maisip kung bakit naman biglang mararamdaman niya sa saktong oras na may kumakaluskos. Hanggang sa nabatid ko na lamang ito kay tatay nang sabihin sa akin ito na huwag maingay at may aswang umano sa silong namin. Nang unang beses ko itong narinig, sa totoo lang po kamisteryo ay para akong matatay ng wala sa oras dahil sa takot. Pero naglaon kada sasapit ang madaling araw at mangyayari yun ay mas nangingibabaw na ang awa ko kay nanay kesa sa takot. At mas nangingibabaw na rin ang galit ko sa halimaw na nasa silong namin.